Yes, hello bro. Pasok ka. Ah, Ano yan bro? Anong gusto tanong mo? tanong lang ako tungkol sa baptism. Sa? Baptism, bro, baptism. Sige, go ahead, baptism. Yung sa Matthew 28:19, bro ba? Hmm. Di ba sabi doon na in the name of the Father, Son, and Holy Spirit? Hmm. Pero yung fulfillment doon sa Acts 2:38, in the name of Jesus Christ. Hmm. Ano yun, bro? Tama ba yun? Saan ba to? Ayun. Sige, go ahead. In the name of? Ano ba? In the name of Jesus Christ sa Acts 2:38. Brother Genre, Nagpi-feedback lagi, bro. pakisagot Brother Genre. Yes, isa talaga yan sa fallacy statement ng mga protestante, bro. Yung sinabing ang fulfillment sa Matthew 28:19. Bakit hindi pa fulfillment yun? Hindi pa. Tandaan mo ano ba ang theology sa Matthew 28:19 sa pagkakaalam mo, bro? Great Commission or great prophecy. Prophecy. Great Eh, Commission Great o Great Commission yun, Prophecy? hindi prophecy yun. Commission yun. Ano ba ano ang commission? Utos o hindi utos? Sa pagbabasa ko, bro, sa Matthew 28:19, utos yun. Utos yan. Hindi yan prophecy. Bakit kailangan pang i-fulfill kung utos na yun? Nakuha mo? So yung sinasabi nila na yung fulfillment ng Matthew 19 is Acts 2:38, mali yun. Fallacy yun. Informal fallacy. Sa term na Di ba? Bro. Basahin natin ang Matthew 28:19 ha. Basahin ko ang 28:19. Paano maging kinakailangan pa ng fulfillment to? Iutos na to gagawin na lang nila Pinapagawa na to ni Kristo. No need na tong i-fulfill pa. Basahin ko ha. Kaya't humayo kayo, pinapahayo na sila. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Pinapaturo na Pinapagawa na Pinapagawa na yung pagbibinyag. Sa paanong paraan? Pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sununod na ng fulfillment yan, bro. Kasi yan na ang pinakautos ni Kristo. Bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ganito. Ginagamit nila yung Acts 2:38-39 na sinabi ni Pedro, repent and be baptized in the name of Christ. So, sasabihin din nila, so yun ang katuparan. Paano katuparan? Hindi naman hinula yung Matthew 28 hindi naman hula yun. Great Commission, kaya nga Great Commission Hindi naman Great Prophecy. Great Commission, inutos na, pinapatupad na yun. Commissioning na yun So ano ang nangyari? Bakit sa 2:38 sinabi ni St. Paul, in the name of Christ, be baptized? Dahil ba yun ang gusto ni Kristo na binyag or yung formula ng binyag? Hindi. Kasi malinaw ang sinabi ni Kristo, binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, hindi sa pangalan ko lang. Hindi ganun. Bakit sinabi yun ni Pedro? Tingnan natin ang historical context. Importante sa pagbabasa ng Bible, malaman natin ang historical context. What do I mean? Sa panahon nila, hindi lang isang bautismo ang umiiral, kapatid. Mayroong bautismo ni ni John the Baptist, tama? Di ba? Sabay pa nga nagbinyag si John the Baptist at si Panginoong Jesucristo sa John 22:23. Si Panginoong Jesucristo nagbinyag, si John the Baptist nagbinyag din. So, mayroong ibang binyag ang umiiral sa panahon nila. So, ano ang point ni Peter doon sa Acts 2:38, the be baptized in the name of Christ? Para ba gamitin bilang formula? Hindi. Kasi ang formula malinaw, iniutos na ang formula. Bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, ano ang point ni St. Peter sa Acts 2:38? To distinguish the baptism of Christ sa baptism ni John the Baptist. Para mabigyan ng distinction ang baptismo na ginagawa ni Juan at ang bautismo na ginagawa ni Panginoong Jesucristo.
Actually, sa Acts 9:19, 1 to 5, bro, ang mga nabinyagan sa pangalan ni Juan ay pinabinyagan uli sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, yung mga nabinyagan sa pamamaraan ni Juan, pinabinyagan uli sa pamamaraan ni Kristo. O basahin natin na Acts 19, 1 to 5. O, ano ang sinabi dito ni San Lucas na nagsulat ng gawa? Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" "Hindi po, hindi namin naririnig na may Espiritu Santo pala," tugon nila. "Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo?" Tanong niya, "Bautismo ni Juan," tugon nila. So ang mga nakausap ni St. Paul na bautismuhan sa bautismo ni Juan. Pero doesn't mean si Juan gumagamit ng "I baptize you in my name." Hindi ganun. Bautismo ni Juan, ibig sabihin sa pamamaraan ni Juan. Hindi necessarily na kapag bautismo ni Juan, pangalan ni Juan ang ginagamit. Mali po yun, kapatid. Okay? So anong nangyari sa sumunod na talata? Kaya't sinabi ni Pablo, "Binautismuhan ni Juan ang mga nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig niya iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus." Ibig sabihin, mayroon palang talagang ibang uri ng bautismo ang umiiral sa panahon nila. Kapag sinabing ibang uri ng bautismo, hindi ibig sabihin may ibang uri ng bautismo gamit ang kanilang pangalan like ni Juan. 'Di ba? Sabi sa 3, binautismuhan sila sa pangalan ni Juan. Pero doesn't mean na binautismuhan sila gamit talaga yung pangalan ni Juan, meaning yung pamamaraan ni Juan. At sa 5, nang marinig nila ang pamamaraan ni yung preaching ni St. Paul, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na. So yun ang point ni Pedro doon. Sa Acts 2:38, hindi yun nangangahulugan na yun ang gamitin na formula for baptism. No. Dahil ang formula ibinigay na ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Okay? So ang formula is in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Yung sa Acts 2:38 is to distinguish the baptism of Christ sa baptism ni John the Baptist. Actually, kung mag-aaral tayo ng history, mayroon pang ibang bautismo ang umiiral. Yung bautismo na mula sa Essenes. No? Ang Essenes, isa yung sekta ng mga Hudiyo. Essenes. Sila, yung baptism ni Juan, doon niya natutunan yan sa Essenes. Doon niya nakuha ni Apostol na Juan kung mag-aaral tayo ng history. So, yan ang point ni St. Peter. Balik na tayo dun sa... Yes, bro? Sige pa. Wait lang. Balik na tayo dun sa word na fulfillment, gani bro. Oh. Di ba yung fulfillment bro, ang meaning niyan is completing or carrying out what was promised, prophesied, or commanded? Yes, fulfillment. Ang point kasi ng mga ano diyan ng mga ang point ng mga ano bro, ang point ng mga protestante, ba't nila ginagamit yung fulfillment? Yung Matthew 28:19 para sa kanila prophecy pa yun. Hindi pa yun fulfillment. Prophecy pa tapos Di bro. ha? Command bro, command sa mga Protestant, I think di prophecy yun, command yun sa kanila. Oh, may nakadebate ako na prophecy pa raw yung Matthew 28:19. Yan ang reason niya sa akin. Yun, mali. Prophecy pa yun. Tapos ang fulfillment, Acts 2:38. Yan ang reason niya sa akin. Sabi ko, hindi yan prophecy. Bakit? Kung mag-aaral ka sa theology, ang sabi sa theology, Great Commission na yan. Commissioning na. Ibig sabihin, pinapagawa na. Pinapagawa na sa mga apostol. Yung pamamaraan. Yun ang pamamaraan na gusto ni Panginoon Jesucristo. Ipinapagawa na sa kanila. Nakuha mo? Sa tanong ko kasi, yung fulfillment dyan, in terms sa command bro, command. Yes, kung sa fulfillment in terms of command, yun na yun. Ang akala ko kasi, yung tanong mo is parehas dun sa tanong sa nakadebate ko na prophecy pa daw. Hindi ba? Hindi Okay, pala. So, mas
Yes. So, yes, yung fulfillment na, kung sa baga, yun na yung gagawin ng mga apostol dapat talaga na yes. formula. Hindi na yung Acts 2:38. Kasi yung Acts 2:38, kasi, para lang ma-distinguish ang binyag ni Kristo sa iba pang binyag na umiiral sa panahon nila. Yun po ang historical context noon. At kung susundan natin, mayroon ako nakadebate dyan, bro. Matthew 28:19, I think command pa yan, bro. Kuman nga, kaya nga commission commission kuman. Oo, iniutos na, gagawin na lang ng mga apostol yan, hindi yung nag-aantay pa sila kung ano yung meaning talaga noon. No, hindi yun na yun mismo talaga. Ang Matthew 28:19. Tapos may nakalaban nga ako gamit yung Acts 2:38-39. Sabi ko sa kanya, wait lang, bro. oh sige. Wait lang. May ano kasi ako, bro. May nakita ako na reference dun sa ang tawag nito. Wait lang, So, wait lang, bro. Anong reference yan? Sa Britannica Encyclopedia. Anong sabi? Dito sa Britannica Encyclopedia, Volume 3, page 82. Ingon diri, bro, sabi dito, everywhere in the oldest sources, it states that baptism took place in the name of Jesus Christ. Another reference. Kenny Encyclopedia of Religion, page 53. The early church always baptized in the name of the Lord Jesus until development of Trinity doctrine in the 2nd century. Yes. Another, bro, Catholic Encyclopedia. Yes. Volume 2, page Alam ko na yan, bro. Actually, sa debate ko, ginamit ko yan, pinaliwanag ko yan. Pinaliwanag ko na yan sa debate ko, kapatid, sa debate ko about baptism, kung yung name of the yung formula of the baptism, ginamit ko talaga na arguments. Sa early church, mayroon talagang gumagamit ng in the name of Christ. In the name of Christ. Mayroon talagang gumagamit. Bakit? Mayroong mga may mga Kristiyano nung una na niliteral yung sinabi ni Paul at sinabi ni St. Peter sa Acts 2:38 at Acts 19. Niliteral ng ibang Kristiyano yan. Kaya ginawa yan ng ibang Kristiyano sa first century. Question. Yun ba talaga ang pinapagawa ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Para kaya sa nga, akin, bro, makinig ka muna. Kaya nga dito sa Didache, nagbigay instruction ang mga apostol regarding sa baptism. Nagbigay sila ng instruction. O anong sinabi dito sa instruction of rituals? Concerning baptism, sa Didache, page 9, ang sabi dito, sa article instructions for rituals. No, paragraph 7, anong sabi dito? Concerning baptism. Kasi sa early church, mayroon talagang kalituhan about sa baptism kasi may nangangaral talaga na gamit lang ang pangalan ni Kristo. Actually, biblical din yan. Mamaya, babasahin natin sa Biblia. Pero sa mga apostol, yan bang pamamaraan nila? No. Dito sa Didache, itong Didache, pinaniniwalaan to both Catholics and Protestant scholars believe that ito is sulat to ng mga apostol na hindi na naisali sa Bible. Kasi late na to nakita. Mga apostol, bro, Jesus name? Ha? Mga apostol ba? Jesus name lahat ba? Hindi nga. Pinaliwanag ko na kaganina kung bakit sinabi nila yung Jesus name. Hindi yun ang formula. May mga gumamit ng in Jesus name, niliteral nila ang explanation ng mga apostol. Pero yung mga apostol, hindi sila nagbinya gamit ang Jesus name. Gawa nga nito, rituals, ito is ano to?
Ang Didache, ano ba ang Didache? Babasahin ko muna ano ang Didache. The Didache was a first century manual of sorts for the Christian church. It was contemporary with the Book of Revelation. Contemporary, so kapanahon to siya sa Book of Revelation. And purports to have been written by the 12 original apostles of Jesus Christ. Ang nagsulat nito mga apostoles. Late lang to nakita, kaya hindi na nasali sa Bible. Late na to nakita. By the 12 original apostles of Jesus Christ to Gentile Christian, as a quick tutorial of instruction for conduct and practices. So ito ang Didache, mga apostol ang nagsulat nito. Both Catholic and Protestant scholars and theologians believe that this this kind of tutorial or instruction is galing talaga to sa mga apostol. So ano ang sinabi dito sa page 9? Article Instructions of Rituals, page paragraph 7. Ano ang itinuro ng mga apostol? Apostol ang nagsulat nito, babasahin ko. Concerning baptism, after you have reviewed all these things, baptize this way. Anong sabi dito? Baptize into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit in running water. But if you have no running water, baptize into other water. And if you cannot do so in cold water, do so in warm. If you do not even have this, pour water, kaya nga yung pouring pwede yung pouring sa binyag. Yung mga protestante ngayon, lubog lang, pero dito, may pagpupur talaga yung pouring. No? Pour water 3 times over the head into the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Before the baptism, however, let the baptizer the one to be baptized, and whoever else can fast, but at the least, the person being baptized must fast 1 or 2 days before. Instruction yan ng mga apostol. Apostol ang nagsulat nito. Sila ang nag-instruct nito sa mga Gentiles Christian kung paano gawin ang baptism. Kasi, historically speaking, may mga Kristiyano talaga na naturuan na niliteral ang sinabi ng mga apostol na baptize in the name of Christ, kaya nagbaptize sila in the name of Christ. Totoo yan. Kaya nga sa Catholic Encyclopedia, mababasa natin yan na may mga gumawa ng rituals gamit ang pangalan ni Kristo. But the question, yun ba talaga ang dapat sundin? No. Dahil malinaw sabi ni Kristo, baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano bang sinabi ni Panginoon ni Apostol na Juan? Kapag ang nagsasabi na iniibig niya ang Diyos, makinig ka muna bro. Ang sabi ni Apostol na Juan, unang Juan, second John yata or first John chapter 3, verse 2 yata yon. Anong sinabi ni St. John? Ang sino man nagsasabi iniibig niya ang Panginoon, pero hindi sumusunod sa utos ay sinungaling. So, kahit pananampalataya kay Kristo, hindi ka naman sumunod sa utos ni Kristo. Ano ba ang utos ni Kristo regarding baptism? Baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yes, totoo yung sinabi mo na history. Alam ko yan. Alam ko yan. Mayroon talagang gumagamit ng mga Christian dati in the name of Christ. Even in the Bible, mayroon yan. No, in Acts 8, may gumamit yan sa Acts 8. O basahin natin na, ang nangyari, Acts 8, gumamit sa pangalan ni Kristo, walang Holy Spirit na dumating. O basahin natin na Acts 8, verse 14 to 17. Anong nangyari? Basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon si Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Bakit? Bakit walang Espiritu Santo? Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanila, sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So meron talagang gumagawa niyan. Biblical yan at historical yan. Ha? Nagbabautismo dyan, bro? Sino bang nagbautismo dyan sa taong yan? Yung mga Kristiyano na hindi apostol. Binotismuhan nila yung mga na-convert, di ba, tinanggap nila yung salita ng Diyos, binotismuhan nila, pero walang Espiritu Santo. Bakit? Ang ginamit, may mga Kristiyano pangalan lang ni Kristo. That's why dito sa Didache, that's why bro, dito sa Didache, kung mayroon ka nito, bumili ka nito, mura lang to, Didache, instruction to ng mga apostol.
sa kung paanong paraan gawin ang baptism. In-instruct nila to. Bakit? Mayroon kasing gumagawa na hindi ayon sa turo ni Kristo. Normal, natural yan. Kasi mayroon talagang mga lumalabag sa utos ng mga apostol. Basahin mo yung 2 Timothy, susulat ni Pablo kay Timothy. Di ba? Pinaiwas sa mga taong ito kasi sinasalungat nila ang mga turo namin. Isa dyan yung baptism. Okay na ko sa ano bro. Next question bro nako. Oh. Okay. Next question ko bro. Yung bang gospel bro, same story or testimony ba yan? Ang Yung four gospel, what you mean? Ang gospel ay? Mark, Luke, John. Atong Matthew, Mark, Luke, John, and Yes, same lang yan. The same lang. Bakit? Ah? Bakit? Iisa Ano lang ba? yan. Parallel verse. Oh bro, anong parallel verse po ba ng Matthew 28:19? Parallel verse ng Matthew 28:19, wala siyang parallel verse eh. Kasi ang Acts 2:38 at ang ibang talata hindi naman siya parallel. Bakit? Pangalan lang ni Kristo 'yun ang sinabi doon eh. Pag sinabi mong parallel, parehas talaga 'yan. Ay, wait lang. Di ba same testimony yan, bro? Yes, the same testimony pero doesn't mean yan na yung formula parehas. No. Diyan ka nagkakamali. Kinakailangan na Di ba ang sabi doon, baptizing them in the name. wait lang, parang na-sense ko yata na kinukontra mo na ako. So you mean, magtanong muna ako sa'yo. Wait lang. Ay, ano Hindi, makinig ka muna sa akin, ako muna magtanong sa'yo. So ibig mo bang sabihin, gagawin natin yung bautismo sa pangalan ni Kristo dahil nabasa natin na binyagan sa pangalan ni Kristo? Dahil, yun ba ang point mo? Na kapag nabasa, kinakailangan gawin. talaga? So, kinakailangan natin gawin dahil nabasa na bautismo sa pangalan ni Kristo. Yun ba ang point mo? I-ano ko lang, i-clarify ko lang. Tama ba ako sa, sa ano ko sa'yo na, Para sa akin, bro, oo, kasi yan ang utos. Brother Jenre? okay, so kinakailangan talagang bautismuhan dahil, Bro Jenre, bro, babasahin ko muna ito sinasabi ni ChatGPT, ano? sige. Bago kayo magpatuloy, basahin mo sabi ni ChatGPT. Sabi ito, sa pangalan ni Jesucristo, hindi taliwas. Yung pangalan ni Jesucristo na sa Acts 2:38, hindi siya taliwas sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pangalan sa Biblia ay madalas tumutukoy sa otoridad o persona. Hindi lang literal na pangalan. Kaya, Authority kasi sinasabi dyan eh. ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, wait lang bro, basa mo lang ako ng ng ebidensya. Ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo ay pagtanggap sa Kanya bilang anak ng Diyos na iniutos ng Ama at ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya't ang Gawa 2:38 ay isang Trinitarian act din sa diwa, bagamat nakapokus kay Jesus dahil siya ang Mesyas na ipinangako ng Ama at pinatutuhanan ng Espiritu. Sa mga salita, Di ba, bro, yung term na kung yung Acts 2:38 ang sinasabi niya by John Ray, nakatuparan daw ng Matthew 28:19, yung Acts 2:38, Trinitarian act siya. Trinitarian yun. Hindi yun nangangahulugan na literal yun ang pangalan lang ni Kristo. Sige, continue. At kaya kita tinanong kapatid, kaya kita tinanong na yung pangalan ni Kristo lang talagang gamitin kasi yun ang nabasa. Maano ka kasi dyan, maiipit ka dyan. Kasi si St. Paul, nagpahayag din siya na binautismuhan ko ba kayo sa pangalan ko. Ibig ba sabihin natin dyan, si St. Paul din pwedeng nagbinyag sa pangalan niya. Hindi, si binyag yun sa pangalan ni Jesus. So hindi dahil sa nabasa. Bro. Yan ang point ko na hindi dahil sa sinabi ni Pedro, nabasa natin, dahil sinabi ni Pedro, is yun ang gawin. Kasi St. Paul sa unang Korinto, sinabi din niya, binautismuhan ko ba kayo sa pangalan ko? So ibig bang sabihin, si St. Paul din pala sa panahon niya, nagbinyag sa pangalan niya. So mali yun, hindi natin pwedeng gamitin na argumento na dahil sinabi at nabasa natin, yun ang gawin natin. No, doon tayo sa utos talaga. Sa utos talaga ni Kristo. Kasi ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa John 13:15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan nyo at tandaan ninyo.
Ano sabi ni Panginoon Kristo? Walang alipin na hihigit sa kanyang master. Walang alipin na hihigit. Kung babalik ta rin ni Saint Peter yung katuruan ni Kristo about sa pagkabautismo, lumalabas, mas higit si Pedro kay Kristo. Si Kristo ang nagutos, si Pedro ang sumunod. Ano ang utos? Binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang point doon. Kaya nga, sabi ko sa iyo, nagbasa ka kasi ng mga history Nagbasa ka ng mga history na may mga early Christian nagbinyag ng pangalan ni Kristo. Sabi ko nga, yes, historical yan. Tama. Pero hindi yun talaga ang pinaka-utos sa pagbautismo. Kaya nga meron silang instruction sa mga lalong-lalo na sa mga Gentiles. Didaki, bumili ka ng Didaki, basahin mo page 9. Ano ang instruction ng mga apostol? Wala akong question doon. Ang question ko doon, bro, sa sa Matthew 28:19, may testimony si Luke diyan, bro. Testify. Sige, basahin mo yung testimony ni Luke. Same order of events. Sige, basahin mo yung testimony ni Luke. 24:47. Like Luke 24:47, bro. Ang Luke 24:47, pagsisisi yan. Ang pangalan, ang pagsisisi, kinakailangan maipangaral sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Yan ang sinabi sa Luke 24:47. Hindi yan komentary. Gospel yan ni Kristo. Anong komentary? Hindi yan komentary. Hindi, bro. Pero when I say parallel verse, bro, same testimony. Hindi siya parallel kasi ang pagsisisi ang inano dyan Pagsisisi ang sa Mateo, sa Luke 24:47, pagsisisi yan. Babasahin ko babasahin natin, Luke 24:47. Anong nakalagay dito? At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad. Hindi man bautismo yan Pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Paano naging parallel yan? Iba yung bautismo. Hindi parallel yan, bro. Sa English, bro, basahin, bro. Repentance. Sige, sa English. Sa English, try natin. Tingnan sa English. And the repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations beginning at Jerusalem. Di ba? Baptism dyan. Ang way of remission of sin is through baptism, bro. No, sa panahon niya, ang point dyan, yung remission of sins, yung pagbili niya ng sariling dugo sa kanyang iglesia yan. Sa kanyang sariling dugo talaga yan. Acts 20:28. 20:28 of Acts. Ito. Take heed therefore unto yourselves and to the flock over the which the Holy Ghost hath made you the overseers, to feed you the church of God which hath purchased with His own blood. Dugo ni Panginoong Kristo ang ibig sabihin dyan. Dugo niya yan ang ibig sabihin ng remission. Tandaan natin, Hebrews 9:22. In Hebrews 9:22, kapatid, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Hebrews 9:22. Anong sabi ni Paul? And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission. So, pumapatungkol yan sa pagtubo si Panginoong Kristo sa atin through His blood. Yan ang point sa Luke 24:47, hindi yan baptism. So, yung bro, balik tayo doon sa Matthew 28:19. Yun na nga yun, bro. Argument dyan. In the name, singular. Meaning, yung tatlong roles or titles na yan, tumutukoy sa isang singular name. Yes, singular name, meaning His authority. The authority of the Father, Son, and the Holy Spirit. Like, halimbawa, sabihin ng isang pulis, hinuhuli kita sa pangalan ng batas. Hindi naman ibig sabihin na yung batas ay may pangalan Ibig sabihin, sa kapangyarihan na ibinigay sa akin ng batas. Kaya pwede kitang hulihin. So yun din ang point doon. Binibinyagan kita sa pangalan ng Ama. Ibig sabihin, Ama, Anak, Espiritu, sa authority ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yung pangalan, hindi siya tumutukoy sa personal name, kundi tumutukoy siya sa authority ng nag-utos. At anong utos? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung binasa ni Brother Jando kanina sa ChatGPT, ang ganda nun. Sa Ama, iniutos sa Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Di ba sabi mo, bro, sa authority ng nag-utos? Utos ni Kristo.
Sa authority, sa utos ni Kristo. Saan ba galing ang utos ni Kristo? Sa kanyang Ama. Ang itinuro ko sa inyo ay galing sa aking Ama. Ang itinuro ko sa inyo, ano man ang itinuro ko sa inyo ay ang narinig ko lang galing sa aking Ama. At ang sa Espiritu Santo, ang ituturo ng Espiritu Santo ay galing sa akin. So, ibig sabihin, iisa lang sila ng turo. Sa makatwid bro, yung Ama, Anak at Espiritu tumutukoy sa isang pangalan. Tumutukoy sa isang authority. Yes, under the name of God, Yahweh. Kung palaliman pa natin, under the name of God, Yahweh. Hindi Okay, isang pangalan. Mukha Pangalan yatang, ini is authority. baka yatang may misleading doon Wait. ah. Wait lang bro, yung kay bro Jando, hindi isa, tapos sa'yo isa. Ay, ano ba Hindi, pangalan ay ini is authority. Sabi ko nga, ini is authority. Authority ng Diyos. Ano bang pangalan ng Diyos? Authority, bro, ganito kasi no. Ang sagot kasi bro, Singular. akta mo na yan bro ah. Ang sagot kasi ni John Ray kasi authority. Pero ang tinanong mo kasi, binagsakan mo ng ng isang pangalan. Sabi ko nga kanina, not personal name. Oh, binagsakan mo kasi ng isang Pero pangalan. diba, bro Jando? Kaya sabi Diba, bro, ko, Jando, hindi yan isang pangalan. Binagsakan mo ng isang pangalan eh. Ah. Ang meaning ni John Ray, isang authority. Hindi isang pangalan. Onoma kasi yan sa Greek, bro. Onoma means authority. Kung babasahin mo yung Acts o Matthew 28:19, ang ginamit na word dyan is onoma. Onoma means authority. Not necessarily mean pangalan ng persona, but Oh. authority na galing sa persona. Yan ang meaning ng onoma. Wait lang, may tawag tayo sa interpretation dyan bro. Kasi sa'yo, authority. Sabi nun sa Greek, so tama naman yun. Pero yung literal interpretation yan, pangalan talaga. Name. Hindi pangalan yan, No. bro. Ay, pakita ko sa yung reference. Yung ginamit sa Greek bro, name yan. Ipakita yan, bro. Pakita Pakita mo ko sa yung bro. reference, ha. Yung Sige, dictionary, sige. bro. Greek dictionary. Pakita ko sa iyo yung reference ng ang onoma na diyan, hindi yan personal name talaga na sa pangalan ni wait ba tayo na magbukas nito? Wala nang wait lang. Yan ako muna, ba tayo na magbukas nito? Ayun, ito. Ayan pakita ko sa iyo. Onoma. Ano nakalagay diyan? Onoma, name figurative. Pag sinabing figurative, bro, literal hindi literal? Hindi literal yan. Wait lang. Figurative yan. Bakit figurative? The manifestation, makinig ka muna, the manifestation or revelation of someone's character that is distinguishing them from all others. Thus, praying the name of Christ means to pray as directed, authorized by Him. Bringing revelation that flows out of being in His presence. Praying in Jesus' name, therefore, is not a religious formula just to end prayers or get what we want. Napakalinaw dyan, no? Ang paggamit sa pangalang Jesus name is not a religious formula. Oh, yan. Hindi tayo maluloko to by John Ray kasi kahit sa akin. Prepare tayo, bro. Prepare tayo. Kahit sa akin, ganito rin eh. The King James New Testament Greek Lexicon eh. Basahin mo, bro. Yung meaning pala ng onoma pala is rank, authority, interest, pleasure, command, excellences, deeds, etc. Tama. Authority, not personal name. Hindi personal name. Kahit dito sa sa Strong's Greek Lexicon, ang meaning ng onoma is rank, authority pa rin. By one's command direct and translation authority. Yan bro, name. Yun Pero nga, figurative ang meaning mo ng yan, onoma, figurative yung speech mo. name bro, onoma yon. Ang meaning ng onoma Tama, dyan, name bro. ang Yun meaning nga, ng yun onoma ay dyan tawag bro, na hindi literal. siya literal na pangalan, kundi figurative siya. Figurative ibig nga sabihin. Pakita nga natin ulit ba dyan, figurative nga Pakita mo. Ayan, napakalinaw dyan, no? Baptism. Ayan, no? Napakalinaw, oh. Ayan, no? Onoma, name, figuratively, hindi literally. Kaya nga dito sa baba, in Jesus' name, therefore, is not a religious formula. Not a religious formula, kapatid. Hindi yan formula para gawin mo sa isang ritual, specifically sa pagbinyag. Hindi. Kaya wag mong ipilit bro. Sa Wag mga mong authority ipilit. ba? Authority yung kapangyarihan na ginawa yan ng mga apostol galing kay Kristo. Ang question, anong pamamaraan ang inutos ni Kristo? O Matthew 28:19, Father, Son, and the Holy Spirit. Ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Hindi mo kami Tama ka, maluloko bro. dito, bro, Wala kasi akong- armado kami ng mga ebidensya dito, bro. Tama naman bro, wala akong Punto por puntong issue dun pinasok sa mo eh. Kaya, expect ka na, bro. means. Bro, basta punto por puntong pasukin mo, expected mo na armado ng mga ebidensya ito. Tama. Wait lang bro ha. Sige, mag-ano ko bro. Wala akong problema naman sa name, means, or figuratively means authority. Anong figuratively means authority? Gamit ang ginagamit. Anong figuratively means authority? Figuratively meaning hindi literal. Bro, John Ray, nagbago kasi ang literal reasoning meaning niya, ng bro, John onoma, Ray. bro, is name. Bago nga na ba? Bro, John Ray, nagbago ang reasoning niya. Kanina, Correct. sabi niya, ang name dyan, literal talaga yan. Oh. Inilabas mo yung ano mo, yung ebidensya mo, sabi naman niya, wala akong problema dyan. Hindi bro, wait lang. Nagka-problema na ngayon. When I say literal bro, doon mismo sa binabasa natin. Ayun na nga, literal Literal nga. talaga na Hindi nga literal. literal, bro eh. Figurative nga, bro eh. Figurative. Ipakita ko muna yung reference na didake. Na yung didake na reference pakita ko ha. Ito. Wait lang ha. Uy. Settings. Bro, wala akong problema dun sa didake bro. Kasi in the name Hindi, of the ipakita ko lang na talagang may ginagamit akong reference. Ito. Ayan yung didake, no? Ito yung ano ng didake, oh. Yung front niya. Pakita ko muna yung front niya. Yung front niya. Ano nakalagay Ito, dyan, bro? Literal yung front, o figurative? Didake. Hindi kung ano yung utos ng mga apostol talaga. Didake. Ano ba yung didake? Basahin mo natin what is didake. Didake, ayan oh, sabi diyan no. Was a first century manual of sorts for the Christian church. It was contemporary with the book of Revelation. So kapanahon to siya ng Revelation. And purports to have been written by the 12 original apostles. Sino nagsulat? 12 original apostles of Jesus Christ to Gentile Christian churches as a quick tutorial of instruction for conduct and practices. O anong sinabi nila pagdating sa baptism? Ano ang utos nila? Ayan o. Sa number 7, concerning baptism, after you have reviewed all the things, baptize this way, baptize into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan ang utos ng mga apostoles. Nakasulat yan. Historical yan. Kapatid. So ano sabi dyan, bro? Literal o figurative? Ito literal to na in the name of the Father, Son of and the Holy Spirit na nagawin. Pero yung name, figurative yun. Hindi yung pangalan. O yun kapatid. Yung name kasi na ginamit dun sa Matthew 28:19. Literal na name. Onoma. Pero kung Figurative na, paano literal? Ano ba naman to? Ay, literal, anong literal? Figurative na eh. Sabi basahin, tanungin kita. Balik ba na dyan, Ray? Balik ba na dyan? Sabi dito, sa concordance yan na, strong concordance. Alam mo yung strong concordance? Pakita ko sa yung strong concordance ko dito. Ganito kalaki yung strong concordance, bro. Ito yung strong concordance. Ang laki na, no? Strong concordance. Expanded, exhausted, expanded, exhaustive concordance of the Bible. Ito, ganyan kakapal yan. Huwag mo kontrahin to kasi ang talino ng gumawa nito. Anong sinabi niya dito? wala bang kama nakalagay dyan, bro? Close parenthesis ang nakalagay. Hindi kama. Close parenthesis. Ibig sabihin, yan ang paliwanag ng scholar na nagsulat niyan. Saan na yun? Baptism. Ayan o. Ikaw nga magbasa ba na dyan, do? Ikaw magbasa, bro. Ako magbasa? Oo. Sige. Babasahin ko ha. Sabi dito, onoma. Ang name na tinutukoy dyan sa onoma is figurative siya, hindi siya literal. Figuratively. Bakit sinabi mo literal? Hindi siya literal. Figurative siya. Ano bro? Sa ano ba yan? So bro, tama ba to na figuratively? Tama to, mali to. Tama yan, bro, John Ray. Hindi, siya, tanungin natin. Siya. Sige, siya. Tama ba to, bro, o mali to? Tama naman, bro. Bakit sinabi mo ganun ng literal?
Hindi pwede literal ang figurative. Kung babasahin, Hindi, kinontra mo na sarili mo, bro. Bro, Literal name pag yun. figurative, Ano bro, ba? hindi siya literal, bro, pag figurative. Maniwanag yan. Baka nalito lang, Brother John Ray, baka nalito Baka lang. nalito lang siguro siya. Anong sekta mo, bro? Oneness siguro yan, bro, ano, bro, oneness. Oneness ka, bro, oneness? Oo, oneness. Ayun. Oneness. Kaya pala. So, may talata ka ba sa Bible, bro, that the Father is the Son and the Son is the Holy Spirit? Meron ba yan o wala? Ano yun, bro? Yung turo ng mga oneness na ang Ama siya ang Kristo at ang Kristo siya ang Holy Spirit. May talata ka ba sa Bible that the Father is the Son and the Son is the Holy Spirit? Meron yan o wala? Implicitly yan, bro. Implicitly. Implicit. Paano nangyari na nag-uusap, bro? Paano nangyari, bro, nag-uusap ang ama at ang anak? Value lang ang ganyan, Brother Jando. Value lang yung ganyan, yung kausapin sarili. Yung sa pag-uusap. Yun na nga. Paano nangyari, bro, nag-uusap silang dalawa? Correct. Isa lang pala yung ama. In terms na siya sa relational. Relational. Ano relational? Nag-uusap nga nag-uusap eh. Paano mo masasabi? Halimbawa, Matthew 3:16. O ito, maganda to. Magandang dito itong Matthew 3:16. O, halimbawa, sabi sa Matthew 3:16, eto sabi, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Si Jesus ay nasa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate, dumapo sa kanya. Itong dumapo, bro, ito ba yung Holy Spirit, bro, o hindi? Ano, bro? Itong dumapo kay Kristo na Espiritu ng Diyos, ito ba ang Holy Spirit o hindi? Oo, Espiritu. Figuratively. Yan ba ang Holy Spirit? Yes or no? O yan. Ngayon, bakit yung Holy Spirit dumadapo kay Kristo, si Kristo rin pala yun? Paano nangyari yun? Paliwanag mo nga. Okay. Sa ano kasi, bro, sa belief ng oneness. Yung Hindi, sagutin mo muna yung ano niya, bro. Sagutin Hindi tanong nagtanong ko. si Brother Jando sa belief niyo. Sagutin mo tanong ni Brother Jando. Bakit nakapatong ang Espiritu kay Kristo kung siya din yun? Oh, sige. bakit nakapatong ang Espiritu ng Kristo? Bakit bumabang parang isang kalapate ang Holy Spirit dumapo kay Kristo? Bakit siya dumapo kung siya pa rin yun? Sagot. Wait lang, bro. Nahirapan Ang na. hirap. Ang hirap sagutin. Nasa Holy Spirit pa lang ako. Yung ano kasi, Wala bro, pa ako sa Ama. Wala pa ako sa Ama. Oo. Holy Spirit pa lang ako. Pakisagot, bro. Kung si Jesus Christ ang Holy Spirit, bakit ang Holy Spirit dumadapo sa kanya ay siyam lang pala yun? Paano nangyari yun? Dalawang nakikita rito eh. Yung dinadapuan at yung dumadapo. Dalawang nakikita rito eh. Paano nangyari na sa inyo, siya pa ng Holy Spirit, dumadapo nga sa kanya? Paliwanag mo nga yan. Okay. Ang pagbaba ng banal na Espiritu, bro, ay hindi pagbaba ng posisyon, kundi pagpapakita ng at paglapit sa tao. Wala sa tao. Si Kristo, Anong posisyon? si Kristo ang Example yan, bro. dinadapuan, bro. Example Si yan Kristo sa ang baptism dinadapuan. ng mga tao. Ang nakikita diyan dalawa. Si Kristo na dinadapuan at ang Holy Spirit na dumadapo. Bakit dalawa sila? Isa lang yan sa inyo. Bro, literal ba yan, bro? Na dumadapo? Yes, literal, bro. Alam mo naman hindi literal. Nang Literal yun. mabautismuhan si Nakalagay dyan, Jesus, bro. literal siyang binautismuhan, Okay, ha? ito sasagot ko, bro. Bro, literal siyang Bro. binautismuhan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad Oh, siyang literal umahon nga sa yung tubig. binautismuhan, tama. Nabuksan Pero ng yung langit. kalapati, bro. Literal din nabuksan ng langit. At, Nabuksan ang langit, literal? literal, bro, nabuksan ng langit, bro. Hindi naman yan imagination, eh. Yes, bro. Di ba figurative yun? Hindi figurative, bro. Dahil talagang nabuksan ng langit nung siya ay Ibig sabihin pala, binautismuhan. Brother Jando, ibig sabihin, itong si kapatid, so itong Acts 8:38 pala, na Acts 8:38, nung nabuksan ang langit, nakita ni Esteban, hindi literal yan? Palagay natin na literal yan, bro. Oh, yan. Tapos, nabuksan Ginawa ng lang yan, bro, langit. na example Ang ng tanong ngayon Panginoon dito, eto, kung bro. anong mangyayari. Bro, ito nga tanong to, ha?
may dinadapuan at may dumadapo. Ang tanong, yung dinapuan ba, yun ang dumadapo? Sagot. Oh, yan. Maganda yan ang tanong. Sagot bro, sagot bro. Yung dinadapuan ba? Yung dumadapo, bro. Yun Yung power ng Ama. dinadapuan ba ang siyang dumadapo? Power ng Diyos yun, bro. Hindi, sagutin mo bro. Sagutin mo, strawman pala siya sa'yo eh. Ano, bro? Ano, bro? Pakisagot, yung Sabi ko nga, dinadapuan, hindi. yun ba Hindi. ang dumadapo? Hindi. Sagot. Sabi ko, bro, hindi in relational term. Hindi. So, ibig sabihin, iba Oo, yung... ibig sabihin, in bro, relational term, ibig sabihin, bro, iba ang dumadapo, iba ang dinadapuan. Tama. Tama, in O relational ngayon, term. ang tanong, ilan sila? Dalawa, in relational Yun, terms dalawa. again. Okay. Tapos, Bro, in relational terms again, in terms of role. mali ang definition mo. Sa 17 Bro Jando, naman. bro Jando, in relational term daw. Tanungin ka sa relational term, bro. Sa In relational relational term, bro. In relational term, kapatid. Explain ko muna, Kapag bro. may karelasyon ka, yung karelasyon mo, same person, different person. Yun. Magandang tanong yun. Yan ang tanong ko. Sige, sagutin mo, ha? Pag may karelasyon That means, ka, bro, you have to bro, pag may karelasyon ka, That means yung you have to karelasyon mo ba ay ibang tao o sarili mo? Sagot. Sige. Wait lang. Explain ko, bro. Ay, hindi. Sagutin mo na kaagad. No? Technical question. Kapag may, sabi mo, in relational term, sige, gagamitin natin yung argumento mo. In relational term, kapag ang isang, bro, makinig ka muna. Kapag ang isang person may karelasyon, yung bang karelasyon niya, sarili niya or ibang persona? Makinig ka muna sa tanong para maunawaan mo. Hindi mo maunawaan yung tanong ko kasi sagot ka ng sagot. Bro, Sabi mo kasi, ang sagot mo kapatid Jando, in relational term. Kaya ito ang tanong ko. In relational term. Explain muna ako, bro. Explain. Unawain mo muna yung tanong ko bago ka mag-explain kasi hindi mo matama yung sagot. Oo nga. Naintindihan ko Sige yan. bro, sige Explain bro. ko muna. Pakinggan mo natin siya. Okay, when Ating tingnan kung tama bang pagsagot niya o mali. Sige, sagot. Di ba, yung tanong mo, bro, in terms sa relationship between a man and a woman, No! Person! Hindi ako nagtanong sa woman. Ano Wala siyang man na person? woman. Person! Kahit sino sa relation Wait lang, term bro, lang. hindi pa ako tapos. Sa relation term Person lang. ang tanong ko, hindi man woman lang. Huwag kang maglagay ng salita na hindi sinabi ni John Ray. Person ang tanong ko. Ano ba yung bro? Tanong ulit. Ayan na. Sabi ko kanina makinig eh. Hindi nakikinig eh. Hindi. Masyado excited. Sige, ulitin ko yung tanong. Tinanong ka kasi ni Padre Jando. Ang ganda ng tanong ni Padre Jando sa'yo. No? At medyo ipit ka talaga doon. Kaya sinabi mo na lang in relational term. Sige, sasakyan ko yung explanation mo na in relational term. Makinig ka muna. So, in relational term, ang isang person na may karelasyon, either anak niya, asawa niya, or sa ano pa man, basta persona na may karelasyon. Like God. God, in relational status, meron siyang karelasyon, di ba? Ang anak, Ama at Espiritu Santo. So, in relational term, yun bang persona na may karelasyon, yun bang karelasyon niya, sarili niya, o yung ibang persona? In terms lagi, bro, in terms of relational in human terms, sa atin, No, not just in human term. Gumagawa ka ng sarili mong Huwag kang gumawa sarili mong butas. Gumagawa ka sarili mong Hindi. butas eh. yun bang person. Bro, makinig ka sa tanong. Makinig ka sa tanong para masagot mo ng tama. No? Yun bang sinabi mo na in relational term? Kapag ba ang isang persona may karelasyon, yun bang karelasyon niya? Karelasyon na, karelasyon. Ibig sabihin, dalawang magkaiba yon. Yun bang personang may karelasyon? Yun bang karelasyon niya, siya din, or ibang persona? Sagot. hindi nga. Sabi ko nga hindi. Ibig sabihin, dalawa sila. Dalawa sila. Oo. Ngayon, Oo, dito naman yun tayo pala sa eh. verse Sa 17. human term yan, bro. Ngayon, sa verse 17 naman tayo. Verse 17 naman tayo. Pero yung belief ng United Pentecost, Sige, yung belief sige. ng oneness, Sa verse 17 naman Bro, tayo. Sa verse 17 naman tayo. So, ay, inaamin di pa niya. ako tapos mag-explain. So, hindi, Hindi ako sumagot. mag-explain. Sumagot ka na eh.
Lolokohin mo na naman Hindi, kami. Kailangan mong i-qualify yung sagot. Kailangan mo kasi i-qualify yung sagot. Kung ano talaga Sige, yung pakinggan ko meaning yung nun. sagot mo. Sige, go. Okay. Yung sinabi ko na in relational terms, in terms of tayo, isip, tao, kung dalawa talaga yan. Oh, pero in terms of in the Bible, yung nagpakatao kasi Diyos yun. But in relational terms, oo. But tao, Diyos yun. Oh. In relational terms, tinatawag sa anak. Oo. Pero yung Diyos na nagpakatao, Ama siya sa langit. Ano? Ang Ang Diyos na nagpakatao nagpakatao, ama ama sa sa langit? Tawag siya anak. Sige. Ang Oo, ama kasi daw sa yung- langit ang nagpakatao. Sige, ito Huwag mong bawiin yung sinabi mo, ha? Ito ang pagkasabi niya, bro. Ito ang pagkasabi niya, bro, ni Jando. Huwag mong bawiin yan, ha? Ang Diyos na nagpakatao ang Ama sa langit. Yan, Oh, yan. Huwag mo bawiin yan, ha? O sige, sa verse 17 naman tayo. Sa verse 16 kasi, si Kristo ay nasa ilog ng Jordan. Tapos yung Holy Spirit dumadapo sa kanya. Nung siya ay nasa ilog Jordan, may nagsalita sa langit. Sabi sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Nung si Kristo ay nasa ilog ng Jordan, sino ang nagsalita sa langit? Ang Ama, ang Oh. Diyos. Ngayon, sabi mo, yung ama ang nagkatawang tao. Bakit yung katawang tao nasa ilog, siya nasa taas? Of course, omnipresent yung Panginoon. Alam mo? While He is in the role of a son, bro, while He hindi, is ang in the tanong ko role ba, of the ang son, tanong He ko can ba, still manifest as a role bro, of father. ang sabi mo, ang ama ang nagkatawang tao. Ang ama ang nagkatawang tao. Paano nangyari na ang katawan nasa Ang ilog, Diyos ang ang ama nasa nagkatawang taas? tao, bro. Ang sabi ko, ang Diyos ang nagkatawang tao Sinong Diyos na yun? Ang tinatawag ama na o Ama ang ng anak? mga Israel. Sinong Diyos yun? Ang ama o ang anak? Ang Ama nga, ang Ang Diyos ama. nga, ang Diyos na Sino tinatawag tong na Ama ng nagsalita mga sa Israel. langit, bro, na sabi, ito ang minamahal kong anak. Sino yan? Ang Diyos. Ano? Ang ama, ang anak? Kung in terms sa relational sa Israel, bro, tinatawag Sagutin siyang mo. Ama. Sino yung salita? Ang Diyos ama ba yun o ang Diyos anak yun? Saan? Yung Yun, sa yun, langit. nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Sino nang salita nun? Ng Diyos ama o ang Diyos anak? Yung sinasabi mo kasing ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, relational again. Hindi, relational, sagutin mo. in Sino terms ang of- nagsabi na ito ang minamahal in terms kong of anak? role. Sagutin mo, bro. Sino ang nagsabi na at isang tinig mula sa langit? Yung Ama na Yung ama ang ni Cristo. nagsabi. Yung ama ang nagsabi. Ang sabi mo, yung ama ang nagkatawang tao. Ang tanong, bakit ang katawang Hindi, tao ang nasa sabi ilog ko- tapos siya nasa Ang taas? sabi ko, yung bro, ang sabi ko, yung iisang Diyos na nagkatawang tao. Siya yung tinatawag. Wag mo Nagkarambol-rambol. babaguhin. Nagkakarambol-rambol. Bro, nagka-Royal Rumble na yung mga argumento mo. Huwag kang magra-rumble-rumble dito, hindi uubra yan. Bro, ang sabi mo kasi, ang ama ang nagkatawang tao. Paano nangyari na yung katawang tao nasa ilog siya, nasa taas? Oo. Sabi ko nga sa iyo, bro. Omnipresent yung Ama. Kung omnipresent yung ama, hindi niya kakausapin yung sarili niya. Ano ka ba? Ano ang tawag mo, kapatid? Ano ang tawag mo sa isang persona na kumakausap sa sarili? Balyo, hindi balyo? Ay, yung term na persona, bro, nasa sige, second to third basa century ko ng na yan. isang Yan talata, ginagamit. Hindi, ano ang tawag mo sa isang persona? Ano ang tawag sa isang persona na kumakausap sa sarili? Balyo, hindi balyo? In terms sa human, baliw. 17-11 tayo, Sa Panginoon, 17-11. bro. Bro, So, ibig mong sabihin pala, ang human hindi pwedeng salitain ng sarili. Ang Diyos Sige. pwede niyang salitain ng sarili niya. Pwede. ano? Ano ba naman to? Pwede mo Ito ha. salitain yung 1:17-11, sabi dito, at wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Sino ang nagsasalita dyan? Ano yun, bro? At ako ay paririyan Naku, sa iyo. May nagsasalita sa 17:11. Sabi niya,
at wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako ay paririyan sa iyo. Sino ang nagsabi ako ay paririyan sa iyo? Yung katawang tao na giglory. Sino yung katawang tao na yun? Sino yung katawang tao na yun? Yun ba ang ama na nagkatawang tao? Yes. So, yun. Yung Diyos. So, yung nagsasalita na paririyan ako, yun ang ama na nagkatawang tao. Tama? Tama. Yung Diyos na nagkatawang tao. Yes. Yung ama ba ang nagkatawang tao dito? Ano sa salita? Na Huwag ako'y mo gamitin paririyan yung sa ama. iyo. Gamitin natin yung term na Diyos. Hindi. Bro, wag mo kong paglaruan sa Tama fallacy nga ang of sabi dyan, equivocation. Hindi. Sinabi mo Hindi, bro. kanina, Amang banal na nakasulat dyan. Bakit Diyos na amang banal na nakasulat dyan, no? bro, ang sabi mo May kanina, distinction kasi ang yung ama. ama ang nagkatawang tao. Gamitin mo yung Diyos. Ang ama ang nagkatawang tao, yun ang sabi. Wag mo kaming paglaruan sa fallacy of Hindi, ang Diyos equivocation. ang nagkatawang tao. Di. Sabi ko, ang Diyos yung nagkatawang tao. Yung Diyos na nagkatawang ama? tao, ang ama, yun o ang anak. Sa Israel, bro, yun ang ama. O yun ang ama. So ang ama Israel. nagkatawang tao. Kung Itong yung nagsasalita nagkatawang rito, itong nagsasalita rito na ako'y paririyan sa iyo. Ito ba yung katawang tao ng ama? Yes or no? Yes. O ngayon, Katawang tao kung ng yan ang Diyos. katawang tao ng ama, sino ang kinakausap niyang amang banal? Sino yung kinakausap niya na amang banal? Sarili niya. Yung father niya, yung nag-cause ng Ay, yung conception father niya. So yung ama na nagkatawang tao, may ibang ama rin. Dalawa na. Hindi. Nahirapan. Ito, ano sabi? Ako naman magtanong sa kanya, bro. Sige, ito naman tanong ko. Bro, Sige. Bro sige, ito muna tanong ko, bro. Bro John Ray, ikaw na muna bahala dyan. Sige. Tapos, ano yung ko muna si Michael. ano mo muna doon sa ano niya, bro, sa ano niya, yung sa call niya. Nandiyan na naman siya sa call, bro. Makita sa screen pa, makita sa screen. Sa screen mo. Okay. Sa tipakita sa screen. Ayan, o. Ayan. Sige, bro. Bro Index, ito yung tanong ko sa iyo, bro. No? Ilan ang persona ng Diyos sa aral nyo? Ilan ang persona? In terms sa persona, bro, second century na yan ginagamit. Hindi ako nagtanong kung kailan ginamit ang persona. Ilan ang persona sa paniniwala nyo? Sa paniniwala nyo, ilan ang persona ng Diyos? Hindi nga persona sa amin, bro. Ano sa inyo? Wait lang. Isa. So may persona kayo? Ano yan, being? Ano yan, bro? Being? Ano ba yung tanong, bro? Naku Hindi po. kasi persona sa amin. Roles and manifestation. Kung mabasa ko na si Kristo ay person, isa person. Oh, si Cristo person, oh. Kung mabasa ko ang ama person. Sige na, bro. Naku, hindi pala alam nito. Sige, pakita ko ang ama person, ha. Tama naman. Pero yung term na ama, bro. Tama. Sabi mo kanina, hindi person ang ama. Ba't ngayon sabi mo, tama? Ano ba talaga? Tama ang person, hindi tama ang person? Pabago-bago ka ng statement, bro. Ayusin mo yung aral mo, bro. Kasi kaya hindi mo makikilala ang tunay na Diyos kasi sa persona pa lang ng ama, hindi mo alam. Hebrews 1 to 3. Babasahin ko sa iyo na ang ama is a person. Babasahin ko sa iyo ang ama is a person. Babasahin ko King James Version. Pakita ko sa iyo, ha. Basahin natin. God who at sundry, itong God na ito, ang Diyos Ama to. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. No, ang Diyos daw noong unang panahon ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng mga ama at ang mga propeta. Hath in these last days spoken unto by His Son. Sa huling panahon, nagsalita sa atin ng Ama, ang Diyos Ama, sa pamamagitan ng kanyang anak. Whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds, who being brightness of His glory and the express image of His person. So yung Ama is a person. Sangayon ka dyan, ang Ama person? O hindi? Tama, person. O sabi mo kanina, hindi person ang Diyos nyo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge
our lives to the Lord of